Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 3, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. 1. Nasusuri ang mga paraan sa pagsasailalim ng lipunang Pilipino sa mga Espanyol. 2. Nabibigyang kahulugan ang puwersang militar, Kristyanismo at reduksyon at patronato real. 3. Napahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. 4. Nakagagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa mga gampanin ng puwersang militar, Kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng mga Espanyol. Unang araw. Munting balik-aral. Basahing mabuti at piliin ang tamang sagot sa kahon sa ibaba. Lagyan ng check kung ang tinutukoy sa pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas. At lagyan ng X kung hindi. 1. Upang maipalaganap ang Kristyanismo. Sagot? Check. 2. Upang makipagkalakalan. Sagot? X. 3. Upang humanap ng bagong ruta. Sagot? Check. 4. Upang makatuklas ng mga kayamanan. Sagot? Check. 5. Upang ipakilala ang kultura sa Amerika. Sagot? Check. 6. Upang maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sagot? X. 7. Upang gamutin ang mga may sakit. Sagot? Check. 8. Upang tumulong sa mga mahihirap. Sagot? X. 9. Upang makipagkaibigan. Sagot? Check. 10. Upang umangkat ng mga pampalasa sa pagkain. Sagot? Check. Pagtugon sa layunin, target. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong at isulat sa sagutang papel. A. Ano ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim ng lipunang Pilipinas? Sagot? Militar. B. Sa iyong sariling pakahulugan, ano ang kahulugan ng puwersang military, Kristyanismo at patakarang pampulitika? Sagot, Kristyanisasyon. Pagpapalaganap ng relihiyong Kristiyano at pagtuturo ng pananampalataya sa mga Pilipino. C. Paano mo pahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol? Sagot, reduksyon. Paglikom at pagsasama-sama ng mga tao sa isang lugar upang mas madali silang makontrol ng mga Espanyol. D. Paano mo maipapakita ang mga gampanin ng puwersang military, Kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng pagsakop ng mga Espanyol? Sagot, patronato real. Kasunduan ng simbahan at pamahalaang Espanyol sa pamumuno at kontrol sa Pilipinas.
Gawain 1, subukin natin. Panuto, isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o inihandang espasyo sa sagutang papel. Mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Sagot, puwersang militar. Puwersang militar. Ito ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile sa Pilipinas. Sagot, Kristyanisasyon. Kristyanisasyon. Isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Sagot, reduksyon. Reduksyon. Ugnay ang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Sagot, patronato real. Patronato real. Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Puwersang militar, Kristyanismo, reduksyon, at patronato real. Paksa, puwersang militar. Sa patakarang kolonyal, ang mga lupaing nasakop ay kinamkam at itinuring na pag-aari ng bagong mananakop. Lahat ng mga kayamanan ay inangkin at hinakot ng sapilitan. Gumamit ang mga Espanyol ng dahas upang masupil ang sinumang tumanggi sa kanilang patakaran. Pamahalaan, ang pamahalaang pambansa. Namumuno, Gobernador General. Uri, tagapagpaganap o ehekutibo at panghukuman o hudisyal. Gampanin, ang Gobernador General ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Siya ang kinatawan ng hari ng Espanya, pinuno ng sandatahang lakas, humihirang at nagtatanggol sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga pari, maliban sa mga hinirang ng hari. Pamahalaan, ang pamahalaang lalawigan. Namumuno, Alkalde Mayor. Uri, alkaldya at korehimiento. Gampanin, ang alkadya ay ang mga lalawigan na nasupil, inilagay sa pamamahala ng opisyal na sibil at pinamumunuan ng alkalde mayor. Gampanin, ang korehimiento ay ang mga lalawigang patuloy na lumalaban, inilagay sa pamamahala ng military at pinamumunuan ng korehidor. Ang alkalde mayor ay hinirang ng gobernador general. May karapatan siyang ehekutibo at hudisyal. Maaaring maningil ng buwis, may pribilehiyo na magnegosyo dahil maliit lamang ang kanyang sweldo. Pamahalaan, ang pamahalaang bayan. Namumuno, Gobernadorcillo. Uri, pueblo. Gampanin, ang gobernadorcillo ay inihalal ng mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng gobernadorcillo na kanyang papalitan at ng 12 kabeza de barangay. Gampanin, siya ay may tungkulin na mangolekta ng buwis, mga siwa ng mga usaping panghukuman, asikasuhin ang mga pinuno ng pamahalaan na bumibisita sa bayan. Katulong niya ang isang hepe ng pulisya at mga mababang kawani sa pamamahala ng nasasakupan. Walang sweldo, hindi nagbabayad ng buwis
at hindi nagsasagawa ng polo y serbisyo. Pamahalaan ang pamahalaang lungsod. Namumuno, alkalde. Uri, ayuntamiento. Gampanin, sentro ng kabihasnan at kalakalan. Noong 1700 taon, naitatag ang mga lungsod o ang tinawag na mga ayuntamiento. Pinamumunuan ito ng 2 alkalde, 12 konsehal, 1 hepe ng pulisya, 1 kalihim at iba pang kawani ng pamahalaan. Pamahalaan, baryo o nayon. Namumuno, kabeza de barangay. Uri, wala. Gampanin, pinili ng Gobernador Silio ang mga kabeza de barangay. Tungkulin nilang maningil ng buwis. Wala silang sweldo, hindi nagbabayad ng buwis at hindi kasama sa sapilitang paggawa. Kapili nilang ang mga matataas na tao at iginagalang sa pamayanan. Paksa, Kristyanismo, 2 araw. Sa pagpapatupad ng kolonyalismo, malaki ang ginampanang papel ng simbahan. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang maidudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ang pagpapaigting ng relihiyon. Naging kapaki-pakinabang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng dakilang dahilan ang kolonyalismo, at ito ay sa pagtatangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang mga kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinaunawa sa mga Espanyol sa mga katutubo na hindi dapat pang ipagpatuloy ang kanilang katutubong relihiyon sapagkat ito ay paganismo o pagsamba sa maraming Diyos at Diyos ang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan. Ang unang misyon. Pinadala ng Espanya ang mga praile sa kolonya. Kristyanisasyon ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile. Ang mga katutubo ay hinikayat na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang 5 paring Agustinian na pinamumunuan ni Andres de Urdaneta. Sumunod ang iba pang paring Agustinian kung kaya't sa pagdagdag sa kanilang bilang ay ipinatupad ang pagtatalaga ng mga partikular na lugar kung saan magmimisyon ang mga praile. At sa bawat lugar ay may itatalaga na kura paroko. Sa Cebu unang ipinatupad ang pagmimisyon, kung saan unang tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Raha Tupas na nagngangalang Isabel, na sinundan ng pagbibinyag sa 7 o 8 batang malapit ng mamatay, at ilan pang nagpalit ng paniniwala noong 1566, kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamatuan, kasama ang kanyang anak, manugang at apo. May ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag hanggang sa magpabinyag din si Raha Tupas at ang kanyang anak na si Pisunkan at ang iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon ay marami na ring mga katutubo ang sumusunod at nagpabinyag sa Kristyanismo. Ang pagpapatuloy ng misyon. Bukod sa Cebu, ang pagmimisyon ng mga praile ay naging aktibo rin sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa gitnang Luzon, Timog Luzon, sa Ilocos at sa iba pang bahagi ng Visayas. Misyonaryo, Agustinian, taon 1577, mga itinakdang lugar.
Ilocos, gitnang Luzon, Timog Luzon, paligid ng Maynila, Cebu, Negros at Panay. Misyonaryo, Franciscan Jesuit. Taon, 1581. Mga itinakdang lugar: Bicol, Catanduanes, Masbate, Laguna, Tayabas, Mindanao, Samar, Leyte, Bohol, Cavite, Antipolo, Cainta, Taytay, Marikina. Misyonaryo, Dominican. Taon, 1587. Mga itinakdang lugar: Bataan, Pangasinan, Cagayan, Batanes, Babuyan. Misyonaryo, Recollect. Taon, 1587. Mga itinakdang lugar: Bataan, Pangasinan, Cagayan, Batanes, Babuyan. Paksa, patakarang pampolitika. A. Reduksyon. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, napansin agad nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira sa mga ilog, sapa o dagat. Sa mga nasabing lugar, magkakahanay o linear ang pagkakaayos ng pamayanan sapagkat sinusunod lamang ng mga kabahayan ang direksyon ng dalampasigan. Maliliit din ang mga pamayanang kadalasang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilyang kadalasang magkakamag-anak. Pinili nilang tumira sa tabing ilog dahil dito sila kumukuha ng pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Dito rin nagaganap ang kalakalan at mas madali ang pagpunta sa kabilang pampang kung nakatira ka malapit sa ilog. Madali ring gawin ang mga ritual na may kinalaman sa ilog kung sa lugar malapit dito nakatira. Pueblo bilang bagong kaayusang bayan. Ipinatupad ng mga Espanyol ang patakarang reduksyon o ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan o tabing ilog o kabundukan tungo sa bayan na tinatawag na pueblo. Ang sentro ng pueblo ay isang simbahan na siyang nagsilbing himpilan ng Kristyanisasyon sa tiyak na puok. Bukod dito, ang pueblo ay naging sentro ng pamamahala. Malapit sa simbahan matatagpuan ang gusali ng pamahalaan. Sa paligid din nito makikita ang paaralan, ospital at himpilan ng pulis. Sa tapat ng simbahan ay naroon ang plaza, isang malawak at parisukat na lugar kung saan nagmumula at nagkakahati-hati ang mga daan. Ang paninirahan sa pueblo ay batay sa pilosopiyang bajo el son de la campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Ibig sabihin, lahat ng naninirahan sa pueblo na naaabot ng tunog ng kampana ay dapat maging Kristiyano at sumunod sa mga aral ng simbahan. Kabesera o kabisera ang tawag sa mga tirahang nasa ilalim ng tunog. Bisita naman ang tawag sa mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabesera, kung saan ang mga nakatira ay kadalasang mga Kristiyano rin at may matatagpo ang maliit na simbahan o kapilya, tinatawag ding visita. Mga negatibong epekto ng reduksyon sa mga katutubo. Malinaw na ipinapatupad ang patakarang reduksyon. Ito ay para mas madali ang sumusunod. 1. Pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo. 2. Pagpapalaganap ng Kristyanismo. 3. Pangongolekta ng buwis. 4. Pagbabantay sa kanila. 5. Paghuli sa mga lumalabag sa batas. Ang reduksyon ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin.
Maraming Pilipino ang tutol sa reduksyon dahil maiiwan nila ang kanilang lupain at pananim, ngunit wala naman silang magawa. Sila ay inilipat malapit sa kabisera para lagi nilang maalala ang pagsimba. Patronato Real. Ang unyon o pagkakaisa ng simbahan at estado ang isa sa mga katangian ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Bagamat may otonomiya ang isa't isa, naging halos iisa lamang ang dalawang institusyon na ito dahil sa labis na pagdepende sa isa't isa. Dahil binigyan ng Santo Papa ang hari ng Espanya ng kapangyarihan sa pangangasiwa ng pondo ng simbahan at sa pagpili ng mga paring opisyal, nagsikap ang pamahalaan na masiguro ang kristyanisasyon ng mga katutubo sa pamamagitan ng matinding pagsuporta ng pamahalaan sa simbahan sa larangang military at pinansyal. Tinatawag na Patronato Real o Royal Patronage ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Gawain bilang 2, bigyang kahulugan o personal na kahulugan. Panuto, ibigay ang sariling pakahulugan ng mga sumusunod na konsepto. Puwersang militar. Ito ay tumutukoy sa mga sundalo o hukbo na ginagamit upang ipagtanggol ang bansa o mananakop ng ibang lugar. Kristyanismo. Ito ay relihiyong nagtuturo tungkol kay Jesus at sa mabuting asal ayon sa Biblia. Reduksyon. Ito ay ang sapilitang pagpapalipat ng mga Pilipino noon sa isang lugar upang mas madali silang mapamahalaan ng mga Espanyol. Patronato Real. Ito ay kasunduan sa pagitan ng hari ng Espanya at ng simbahan kung saan tinutulungan ng hari ang simbahan kapalit ng kapangyarihang mamuno sa mga kolonya. Gawain bilang 3, pagtapat-tapatin. Hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isulat lamang ang titik ng inyong sagot sapat lang bago ang bilang. Narito ang mga pagpipilian. Patronato Real, Reduksyon, Kristyanismo, Paganismo, Gobernador General, at Gobernadorcillo. 1. Ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Sagot, Patronato Real. 2. Ito ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin. Sagot, reduksyon. 3. Rehiyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sagot, Kristyanismo. 4. Ito ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Sagot, Gobernador General. 5. Ang Gobernadorcillo ay inihalal ng mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernadorcillo na kanyang papalitan at ng 12 kabeza de barangay. Sagot, Gobernadorcillo. Gawain bilang 4, iguhit mo. Ipakita ang mga gusali. Panuto, iguhit sa sagutang papel ang mga gusali malapit at sa paligid ng inyong plaza. Pagkatapos, itala ang kaugnayan ng iginuhit na plaza sa patakarang reduksyon ng mga Espanyol. Gawing gabay sa pagguhit ang rubric sa ibaba.
Matapos nito ay sagutan ang pamprosesong tanong. Mga pamprosesong tanong. 1. May alam ka ba na lugar na malapit ang mga kabahayan sa pamahalaang lokal at simbahan? Saang lugar ito? Halimbawang sagot, oo, may alam ako. Sa aming bayan, ang mga bahay ay malapit sa munisipyo at simbahan. Katabi lang ng simbahan ang munisipyo at sa paligid naman nito makikita ang mga kabahayan. 2. Nakaimpluwensya ba ang sistemang reduksyon sa kultura ng mga Pilipino? Ipaliwanag. Halimbawang sagot, oo, nakaimpluwensya ang reduksyon sa kultura ng mga Pilipino. Dahil dito, ang mga tao ay pinatira malapit sa simbahan at pamahalaan. Natutunan ng mga Pilipino ang mga bagong gawain tulad ng pagdalo sa simbahan, pag-aaral sa paaralan at pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan. Nabago ang paraan ng pamumuhay at naging sentro ng komunidad ang simbahan at plaza. Gawain bilang 5, role-playing. Acting mo, show mo. Panuto, hahatiin sa 3 pangkat ang klase at magsasagawa ng isang malikaing pagganap tungkol sa mga gampanin ng puwersang military, Kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng mga Espanyol. Gawing gabay sa pagbuo ng presentasyon ang rubrics sa ibaba. Pangkat 1, puwersang militar. Pangkat 2, Kristyanismo. Pangkat 3, patakarang politikal. Narito ang rubrics para sa pagmamarka, nilalaman, pagkamalikhain, at pagtutulungan. Ika-4 na araw. Puwersang militar. Sa patakarang kolonyal, ang mga lupaing nasasakop ay kinamkam at itinuring na pag-aari ng bagong mananakop. Lahat ng mga kayamanan ay inangkin at hinakot ng sapilitan. Gumamit ang mga Espanyol ng dahas sa tulong ng puwersang militar upang masupil ang sinumang tumanggi sa kanilang patakaran. Kristyanismo. Kristyanisasyon ang tawag sa pagmimisyon ng mga prayle. Ang mga katutubo ay hinikayat na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Reduksyon. Ang reduksyon ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin. Maraming Pilipino ang tutol sa reduksyon dahil maiiwan nila ang kanilang lupain at pananim. Ngunit wala naman silang magawa. Sila ay inilipat malapit sa kabisera para lagi nilang maalala ang pagsimba. Patronato Real. Ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Gawain bilang 7, pagninilay. Panuto, magsagawa ng pagninilay hingil sa aralin na natutunan. Kokopyahin o isusulat sa kwaderno ang talahan na yan. Lagyan ng check ng mga mag-aaral kung ang mga nakalahad na kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ng mga inihandang tanong. Unang pangkat, ekspedisyon ni Magellan. Ikalawang pangkat, ekspedisyon ni Legazpi. Ikatlong pangkat, ipakita ang mga dahilan ng pagsakop sa Pilipinas ng mga Espanyol. Ika-4 na pangkat, ipakita ang mga dahilan ng kolonyalismo. Narito ang mga kasanayan. Una, nasusuri ang mga paraan sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang puwersang militar, Kristyanismo, at patakarang pampolitika. Pangatlo,
na pahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Nakagagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa mga gampanin ng puwersang military, Kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng mga Espanyol. Pamprosesong tanong. 1. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? 2. Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? 3. Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? 4. Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? Dumako na tayo sa pagsusulit. Panuto, basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sapat lang bago ang numero. 1. Ang mga sumusunod ay gampanin ng isang alkalde mayor maliban sa A. Hinirang ng Gobernador Silio. 2. Ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay C. Pueblo. 3. Ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera ay tinatawag na D. Visita. 4. Ito ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Sagot A. Kristyanisasyon. 5. Ang mga sumusunod ay mga negatibong epekto ng reduksyon sa mga katutubo maliban sa B. Pagpapalaganap ng paganismo. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Gumuhit ng simbolo na nagpapahayag ng iyong damdamin hingil sa ginawang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ipaliwanag sa sagutang papel. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!